May kinalaman ba, sir, o may significant impact ba itong recent Okta survey na sinasabi na malaking majority ng mga Pinoy ay hindi pabor doon sa China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea, sir? Well, in a way, yes, no? Pero dalawa kasi yung dalawa yung battle space kumbaga ng naratibo tsaka ng impluwensya. Mm-hmm. Iba yung general public, yung tayo, yung ordinaryong mamamayan. Yung diyan, yung pananaw natin is yung trust rating ng China mababa. Mm-hmm. Okay? Tapos yung survey na dapat ba ipaglaban yung interest natin sa West Philippine Sea, mataas yun Mm-hmm. Okay? Pero iba yung wala pa namang ginawang survey at tingin ko hindi naman sila amin. Pero titingnan din natin kung ano yung pananaw ng mga ating mga political leaders. Mm-hmm. Kasi very specific sa sa mga tools ng ating katunggali is yung tinatawag na elite cooptation o political elite cooptation. Meaning, specifically tinatarget niya yung mga liderato sa larangan ng politika na sa tingin nila makakatulong sa kanila o makakatulong sa interest nila or willing na gumabay doon sa polisiya na gusto nila na i-adapt ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Medyo nakakatakot po, sir, kung sinasabi natin na ganun. Ibig sabihin, ngayon pa lang ay gumagawa na ng paraan or nasa mekanismo na at talagang may kakayahan silang ma-impluwensya na maging epekto ng 2028 elections. Tama ka doon, Lord. Actually, ito yung 2028 is a battleground. Hindi ito eleksyon ng mga hindi lang siya labanan ng mga partidong political natin, domestic natin. Labanan din to na yung partido na sino yung panig sa interest ng Pilipinas at sino yung papanig sa interest ng China. Tataya din sila sa eleksyon natin sa 2028 kasi malaki yung nila. Malaki yung interest nila at malaki yung payoff sa kanila kung sakaling makaulit sila at push sila ng kandidato na pabor sa kanila. Mm-hmm. Kasi lahat ng sakit ng ulo na tinatamasan nila sa atin ngayon dahil kontra tayo sa polisiya, diba? Bigla maglalaho yun. Mm-hmm. Maglalaho.